Teka, saan galing ang bracelet mo? Hindi ko po yun kinuha o ninakaw. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! The Lost Family. Angel, maganda kayo para sa pagdating ng aking nakakatandang kapatid. I want it to be perfect. Kailangan maayos ng lahat sa pagdating namin. Maliwanag ba? Masungit na wika ng matandang si Alfredo. Baguhan lamang sa trabaho si Angel na isang dalagita. Nagtatrabaho ito sa isang matandang mayaman na ang edad ay nasa 50 na. Noong unang pasok pa lamang ng dalaga sa mansyon ng lalaking amo ay palagi siyang napapagalitan nito. Maliwanag po, Don Alfredo. Magalang na sagot ni Angel sa matanda at nagsimula ng mag-ayos. Samantalang ang matandang si Alfredo naman ay nagtungo na sa paliparan o sa airport para sunduin ang kanyang nakakatandang kapatid na si Francisco. Ilang oras din ang binahe ni Alfredo bago tuluyang narating ang airport dahil sa buhol-buhol na trapiko. Pagdating sa airport ay naghintay na ng ilang sandali si Alfredo at ilang minuto lamang ay nakita na ni Alfredo ang kanyang kuya na si Francisco. Kuya! Nakangiting bati ni Alfredo sa kanyang kuya. Alfredo, it's been a long time. I miss the ambience of the Philippines. Masayang wika ni Francisco. Let's talk about that, kuya, habang nasa biyahe. Litanya ni Alfredo at agad na pinakuha sa mga kasama ang mga bagaheng bitbit ng kanyang kuya. Pumasok na sa loob ng kotse ang magkapatid. Habang nasa biyahe ay nagkwentuhan ang magkapatid. Kuya Francisco, alam mo ba may maid ako? Bata pa. Nakakatawa kasi ang sipag niya pero naaawa din ako sa kanya kasi rinig ko siyang inaasahan ng kanyang pamilya. Pagkukwento ni Alfredo sa kanyang kuya na si Francisco. Really? That's amazing. Pero bakit siyang inaasahan? Wala na ba siyang ama o kaya naman ina? Litanya ni Francisco. I don't know. Narinig ko lang habang nagkakwentuhan sila ng other maids. At saka nung pumasok siya sa mansyon, sabi niya para daw may pangtusto siya sa pag-aaral niya sa college. At para may maibigay din siya sa kanyang pamilya. Kaya naman kinuha ko kaagad. Tsaka balita ko, wala daw tatay eh. Then yung mother, tulala. Maybe because of trauma? I'm not sure. But you will meet her later. And I know you will like her. Wika ni Alfredo. Noong mga oras na iyon ay na-curious na si Francisco sa katulong na sinasabi ng kanyang nakababatang kapatid. Para bang nais niya itong makita at makausap. Ilang oras ang binahe ng magkapatid bago nakarating sa kanilang mansyon. Agad na sinalubong at pinagbuksan sila ng isang dalagitang katulong at ito nga ay si Angel. Welcome back po, Don Francisco. Maligayang bati ni Angel sa bagong dating na amo at matamis na ngumiti sa mga ito. I love your energy. You are? Tanong ni Francisco sa dalaga. Ako po? Malugod po akong nagpapakilala sa inyo, Don Francisco. Ako po si Angel Ferrer. Tawagin niyo na lamang po akong Angel o kung ano pong inyong nais. Pasok na po ako, hain na po ako ng inyong pananghalian para sa araw na to. At ako po mismo ang nagluto ng mga pagkain. Enjoy po! Masiglang wika ni Angel at ngiti-ngiti na tila ba magaan ang loob sa kapatid ng kanyang amo. Salamat, Angel! Ngiting wika ni Francisco sa dalaga. At tila ba may kung anong nararamdaman sa kanyang puso na hindi niya maunawaan. Matapos nga na makausap ni Francisco si Angel ay naupo ng magkapatid at si Angel din ang naghain ng pagkain para sa kanyang mga amo. Agad na napuna ni Francisco ang mga peklat sa braso ng dalaga at napatitig doon. May kailangan po ba kayo, Don Francisco? Nagtatakang tanong ni Angel sa lalaki dahil napansin niya ang pagtitig ng matanda. Saan mo nakuha yung mga scar sa braso mo?
Tila curious na tanong ni Francisco sa dalaga at napatingin din doon ang kanyang kapatid na si Alfredo. Yeah, I also saw that, Angel, and I'm curious, saan mo nga ba nakuha ang mga scars mo? Sinasaktan ka ba o pinipilit magtrabaho? Diretsong tanong ni Alfredo kay Angel, kaya kahit nag-aalinlangan ay sinagot ni Angel ang tanong ng magkapatid. Hindi po ako sinasaktan o pinipilit. Nakuha ko po mga peklat na ito nung bata pa lang po ako. Nasunugan po kasi kami noon nila mama at ate. Yung tinitirhan namin na bahay noon sa squatter ay nasunog. At itong mga peklat kong nagpapaalala sa akin ng mga nangyari sa buhay namin nila mama. Emosyonal na pagkukwento ni Angel sa dalawa. Awang-awa naman ang magkakapatid, lalo na si Francisco, na tila ba daman niya ang sakit na dala ng dalaga at napaisip ito na baka dahil lang iyon sa mga sinabi ng kanyang kapatid na si Alfredo. Hanggang sa hindi sinasadyang nasanggi ni Francisco ang baso na nasa kanyang tabi dahil sa malalim na pag-iisip. Ayos ka lang, kuya? Nag-aalalang tanong ni Alfredo sa kuya. Ayos lang ako. Nasanggi ko lang yung baso. Wika ni Francisco. At tatayo na sana siya para ayusin ang mga bubog pero agad na lumapit si Angel. Ako na po, baka masugat ka po. Wika ni Angel at agad na inayos ang mga bubog na mula naman sa basag na baso. Hanggang sa nahulog ni Angel ang isang diamond bracelet na nag-iisang alaala ng dalaga sa kanyang tunay na ama. Teka, saan galing yung bracelet mo? Nauutal na tanong ni Francisco kay Angel at tinuro pa ang bracelet na kanyang hawak-hawak. Nanginginig pa si Francisco na tila ba may naaalala. Bigla namang kinabahan si Angel at nanginginig dahil sa kaba at takot, agad na ibinul sa iyo ng dalaga. Hindi ko po yun kinuha o ninakaw, Don Francisco. Nangangatog na paliwanag ni Angel. Sagutin mong tanong ko. Saan galing yan? Saan mo nakuha ang bracelet na yan? Nangangatog na tanong ni Francisco sa dalaga. Huling alaala ko po ito sa aking ama. Wala po kasi kaming alam tungkol sa kanya. Ito lang po ang meron ako bilang alaala. Hindi po namin siya kilala dahil meron po si mama na sakit na nervous breakdown po. Kaya hanggang sa ngayon ay wala kaming impormasyon ng aking ama. Maniwala ka po, hindi ko po ito ninakaw o kinuha. Paliwanag ni Angel at naiiyak na sa mga oras na yon. Anong pangalan ng iyong ina at kapatid? Kabadong tanong ni Francisco kay Angel. Nakatingin at nakikinig lamang si Alfredo sa dalawa at tila ba naguguluhan sa mga tanong ng kanyang kuya. Amanda po ang pangalan ng aking ina at Aliana naman po ang aking ate. Bakit po? Tila naguguluhan na sagot ni Angel sa tanong ni Francisco. Agad na napatayo ang matanda at napahagulgol. Lumapit ito kay Angel at agad itong niyakap. Anak ko, patawarin mo ko. Umiiyak na wika ni Francisco kay Angel. Inalala ni Francisco kung paano nagulo at nabago ang kanyang buhay sa maling akala. Mahal, pagbalik ko pangako ibibili ko kayo ni Aliana at ng magiging baby natin ang bahay at lupa. Palalakihin natin at bubusugin natin sila ng pagmamahal. Wika ni Francisco sa kanyang asawang si Amanda. Hihintayin kita, asawa ko. Wika ni Amanda. At tuluyan nang umalis si Francisco at nagtungo sa Middle East para magtrabaho bilang engineer. Iyon kasi ang pangarap ng ina ni Francisco para sa kanya. Ngunit dahil nag-asawa at nagkaanak si Francisco, ay ngayon lamang niya matutupad ang pangarap na iyon. Nagtrabaho si Francisco sa Middle East at makalipas ang ilang taon na pagtatrabaho sa Middle East ay excited na umuwi sa Pinas si Francisco at umaasang may pamilyang sasalubong sa kanyang pag-uwi. Ma, nasan po si Amanda at yung mga anak namin? Bakit hindi mo po siya kasama? Takang tanong ni Francisco sa kanyang ina nang sunduin siya nito sa airport. Ipaliliwanag ko na lang sa'yo kapag nakauwi na tayo. Malungkot na tugon ng kanyang ina. Pag-uwi ay agad na dumiretso si Francisco sa tahanan kung saan iniwan niya ang kanyang pamilya.
Ngunit sunog na lugar na lamang ang kanyang naabutan. Noong umalis ka sa Pinas, 1 taon lang lumipas ay nagkaroon ng sunog sa squatter na ito. At malungkot man kung iisipin pero kasamang mag-iina mo sa mga biktima na napasama sa mga nasunog. I am sorry, son. Kung wala akong nagawa para sa mga apo ko. Wika ng ina ni Francisco. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang gagawin at sasabihin sa mga oras na iyon. Napaluhod na lamang ito at napatangis. Napakawala akong kwentang ama at asawa. Bakit nangyari ang ganito? Manasan po nakahimlay ang kanilang mga katawan? Umiiyak na wika ni Francisco. Doon na nga siya sinamahan ng kanyang ina upang makita kung saan nakahimlay ang bangkay ng kanyang mag-iina. Hindi makapaniwala si Francisco na sa kanyang pag-uwi ay wala na pala siyang pamilyang maaabutan at babalikan. Ipinakita pa ng kanyang ina ang DNA ng mga bangkay na talagang nag-match sa kanyang mag-iina. At dahil sa lungkot na nadarama ay bumalik sa ibang bansa si Francisco at ginugol na lamang ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Hindi na din naisipan pa ng lalaki na magpamilya muli dahil sa bigat na nangyari sa kanyang unang pamilya. Dahil sa sobrang pagtatrabaho ni Francisco ay nakapagpatayo na siya ng sariling construction at real estate sa Pilipinas. Napabalik si Francisco sa realidad mula sa bangungot ng kanyang nakaraan nang magsalita si Angel. Bakit hindi mo po kami hinanap? Tanong ni Angel kay Francisco. Sorry anak, hindi ko alam na buhay pa kayo. Pangako hindi ko talaga alam. Ang alam ko ay wala na kayo dahil yun ang sinabi ng mama noon. Pwede mo ba akong isama sa inyo? Wika ni Francisco at umiiyak na niyakap ang kanyang anak. Niyakap din ni Angel ang kanyang ama at tumango. Sinama na nga ni Angel si Francisco sa kanilang bahay at sa labas pa lamang ay naiiyak na ang lalaki dahil sira-sira na ang bahay na tinutuluyan ng kanyang pamilya. Butas-butas pa ang bubong nito na tila ba pinaglipasan na ng panahon dahil tagpi-tagpi lamang ang yero at dingding ng bahay. Pagpasok sa loob, ay nakita ni Francisco ang isang babaeng kaedaran niya. Tulala ito at pinapakain ng isa ding dalagita. Bunso, sino yan? Amo mo ba? Naku, nakakahiya naman, sira-sirang bahay natin. Pasensya na sir, tubig lang po maiaalok ko sa inyo. Kasi yun lang po meron kami. Pero malinis po yun. Hindi po kayo magkakasakit. Habang litanya ng ate ni Angel na si Aliana, doon na pumatak ang mga luha ni Francisco at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang pamilya habang siya ay nagluluksa dahil sa pag-aakalang wala ng mga ito. Ate Aliana, siya ang tatay natin na matagal na nating hinahanap. Naiiyak na wika ni Angel at nagulat naman si Aliana sa tinuran ng kanyang kapatid. Lumapit si Francisco kay Aliana at niyakap ito. Oo, ako ang ama ninyo. Tama si Angel. Patawarin ninyo ako mga anak. Umiiyak na wika ni Francisco. Nakita naman nila ang ina na lumuluha, ngunit tahimik lamang ito at walang kibo. Doon na lumapit si Francisco at niyakap ito. Asawa ko. Patawarin mo ko kung hindi ako nakabalik. Kung hindi ko kayo hinanap. Akala ko patay na kayo dahil iyon ang sinabi ni Mama noon. Ipinakita pa niya sa akin ang lapid at himlayan ninyong tatlo kaya akala ko wala na kayo. Ang hirap mabuhay dahil wala kayo. Sinubukan kong hanapin kayo pero wala eh. Hindi kita makontak. Wala din kayong pamilya na matatanungan ko dahil alam kong ulila ka na. Kaya naniwala ako kay Mama. Lalo na nung ipakita niya sa akin ang DNA ninyo na tugma sa mga taong nakahimlay sa sementeryo. Patawad. Patawarin ninyo ako. Mahabang litanya ni Francisco at patuloy sa pag-iyak habang paulit-ulit na binibigkas ang salitang patawad. Nagyakapan ng pamilya at simula noon ay nabago na ang buhay nila Angel.
Ipinagamot ni Francisco ang kanyang asawang si Amanda at sa paglipas ng panahon ay gumaling na ito. Doon lang nalaman ni Francisco na lahat ng iyon ay pakana lamang ng kanyang ina dahil ayaw nito kay Amanda bilang asawa ni Francisco at dahil nga wala ng ina ni Francisco ay hindi naman niya na ito makakausap pa. Nagbago ang buhay nila Angel, tumira sila sa mansyon. Naging masaya si Alfredo na nahanap na ng kanyang kuya ang kasiyahan ng kanyang pamilya na matagal nang nawawala. Naging masaya ang pamilya at in-enjoy ang buhay ng magkakasama. Sa buhay ng tao, darating tayo sa puntong walang-wala na tayo. Yung tipong wala tayong malalapitan sa oras ng kagipitan. At tanging sa ating pamilya na lamang tayo kukuha ng lakas para lumaban. Ano man ang hamon na dumating sa ating buhay, manalig lamang tayo sa Poong May Kapal. Lahat ng ito ay ating malalagpasan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Teka, saan galing ang bracelet mo?